Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat gamit ang Sator. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako, o Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa sandaling ito na ipinagkaloob niyo sa amin, o ipinagkaloob niyo sa akin, upang makapagbahagi ako sa pangkalatan ng mga karunungang lihim na ipinagkaloob niyo sa mga sinaunang maestro na binabaybay namin sa ngayon. At napakalaking bagay po na binigyan niyo ako ng ang mga bawat sandali na ito, pinagkaloob niyo sa amin na mapag-aralan kung ano yung mga dapat namin pag-aralan sa pangkalahatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya, sa lahat ng biyaya, sa kaligtasan. Sana po ay huwag niyo po kaming pabayaan sa aming pagmimisyon. Gayon din po ang aming mga tungkulin na nakaatang sa amin. Sana po ay magampanan din namin ang lahat ng nagkakatipon sa Pwersa ng Liwanag, na kami ay laging sinusuong ang aming sarili sa anumang mga bagay o anumang mga sitwasyon na hindi namin talos o hindi talos sa amin, sapagkat kayo lang po ang nakakaalam sa aming sa mga bagay na ito. Nawa po ay buksan niyo ang aming kaisipan, ang aming damdamin, at maging gabay po namin sana kayo sa lahat ng aming mga tinatahak patungkol sa karunungang lihim, at upang huwag kaming maligaw at maging mabubuting ehemplo po sana kami sa pangkalahatan, at maging mabuting halimbawa rin kami sa nakakarami o sa nakararami sa mga panahon ngayon na ang mundo ay nalulugmok sa nasasadlak sa kasamaan. Sana po ay manaig ang kabutihan sa pangkalahatan, gayon din po sa amin, at huwag niyo po sana pababayaan ang aming mga pamilya, gayon din po kami na naninindigan para sa kabutihan. Sana po ay mas bigyan niyo po kami ng sapat na panahon para sa amin upang may bahagi namin ng mga ito, at mas depensahan niyo rin po sana kami sa pang-araw-araw. At bukod pa doon ay taglayin nawa namin ng inyong basbas, at magamit namin ito upang mas makatulong kami sa aming mga katulad namin mga tao na nangangailangan ng tulong, mga kapuspalad na talagang walang-wala na rin po sa buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng po ng ito ay hinihiling ko o dinadalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na parangalan. Maraming salamat po. Ang ating ibabahagi sa ngayon ay ang orasyon sa taguliwas gamit ang susi ng Sator-1. Maraming nagtatanong, ano ba itong taguliwas na tinatawag? O lihis. Lihis bala, lihis sa mga anumang kapahamakan, para mailihis ka sa anumang mga disgrasya na anumang mangyayari para sa iyo. Nagagamit din ito ng mga nag-aaral sa karunungang lihim upang kung sakali man ay mataglay nila mga uri ng mga kakayahan, ay mas madepensahan nila ang kanilang sarili o sa mga kalaban o sa mga tao na may kakayahang hindi makapanakit
at mapapisikal man o spiritual, ay magagamit nyo ang orasyon na ito. Mahalaga na taglayin nyo ang ganitong mga bagay upang mas kompleto kayo. At bukod pa doon, mas makampanan nyo ang inyong pagmimisyon sa inyong buhay at wala kayong pag-alinlangan sa inyong sarili. Sapagkat naitala ang mga susi na ito ng Sator, daswan na binahagi ng mga sinaunang maestro na dapat nating baybayin din upang mas magamit natin ito para sa ating mga spiritual na gawain. Tulad ng dati, ang paraan ng orasyon patungkol sa taguliwas ay una ay magdasal ng mga sumusunod, isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Narito po ang panalangin sa Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Isunod naman po ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos po ng Aba Ginoong Maria ay isunod naman natin ang sumasampalataya. Bago po tayo manalangin na sumasampalataya, ay mag-sign of the cross po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanaog sa mga impyerno ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na mag-uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang panalangin sa sumasampalataya. At pagkatapos, magmantra, bigkasin sa isip ang susi ng Sator patungkol sa taguliwas ng 108 times ng may masidhing nais. At ang susi na nabanggit ay ang Alaparium. Ito ay bibigkasin sa isip lamang ng 108 times ng may masidhing nais. At ang susunod naman po ay ang orasyon panawag. Narito po ang orasyon na panawag. Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Sator Alaparium. Amen. Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Sator Alaparium. Amen. Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Sator Alaparium. Amen. Saka po isunod ang ating kahilingan. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa gabay ng susi ng Sator na nakapaloob sa mga basag o bibliato ng Sator na may katawagang Alaparium, ako po ay dumadalangin sa inyo. Nawa po ay pagkalooban ninyo ako ng taguliwas sa araw-araw upang ilayo ako sa kapahamakan at upang magamit ko ito sa aking pagmimisyon patungkol sa espiritual. Maraming salamat po. Pagkatapos ay ihihip sa sarili sa may gitna ng dibdib ng 3 beses. At karagdagan, pwede niyo rin po itong iusa sa papel, sa anumang mga gamit,
Pwede rin po sa tao na nais yung tulungan din. Sa mga maging malikhain po kayo. Yan po ang kompletong dasal o panalangin o orasyon patungkol sa Taguliwas. Mahalaga po na taglayin nyo rin mga ganitong mga uri ng mga orasyon gamit ang susi ng Sator-1 sapagkat para sa kaalaman ng lahat, ito ay binahagi ng mga sinaunang maestro upang taglayin din natin ang mga ito. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito gamitin. Ako ay nagsisilbing gabay lamang para sa inyo upang mas maintindihan nyo ang pamamaraan ng pagtawag, pamamaraan ng orasyon na ginagamit din ng mga sinaunang maestro na upang taglayin natin ang ganitong mga bagay. Sabi nga nila, napakalawak ng karunungang lihim sa pag-aaral ng karunungang lihim. Lagi kong pinapaintindi sa inyo na ang pinabahagi ko ay isang hibla lamang. Ngunit para sa kalaman ng iba, kung meron naman mga aralin din sa iba na dapat nyong intindihin, ay bakit hindi? Ngunit para sa akin lang ay naninindigan ako na ang mga ganitong uri ng mga bagay ay dapat din natin isama sa ating pag-aaral sa karunungang lihim. Sa akin lang mag-focus kayo dun sa kahilingan, bagamat yung pattern ng panawag at yung pattern ng pagsisimula ng mga paraan ng pagtawag, orasyon sa mga iba't ibang mga ibinahagi na natin dito ay halos pare-parehas lang. Pero ang kailangan i-focus natin ay yung kahilingan. At bukod pa doon, iba-iba ang katawagan ng mga yan. Para mas maintindihan nyo na iba-iba rin ang mga susi na yan. At maging bukas na kaisipan ito para sa pangkalatan. At sana taglayin din ito ng mga taong mga karapat-dapat. At nawa ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At gayon din ang mga gabay ay maging makatarungan ng kanilang pagpapasya na ipagkaloob ang kakayahan ng kapangyarihan nito para sa mga taong karapat-dapat lamang. Hindi sa mga taong may sariling pansariling kapakanan lang o may sariling mundo o para makapanakit o kung ano man at gagamitin nila ito upang depensa ang kanilang sarili dahil sa kanilang mga ginagawang kasamaan ay hindi nila mapapagana ang mga bagay na ito. Yan ay nililinaw ko lang. At share pala sa lahat ng mga Spiritual Warriors Group ng Sator Tornados sa buong mundo, sa anumang panig ng mundo, sa lahat ng mga members, Spiritual Warriors Group members, lahat ng mga batch, at sana sa mga taong nagsisimula pa lang may magdebosyon, nagsimula na sila kahapon sa unang biyernes ng ngayong buwan ng April, ay hinikayat kong iba na pag-aralan din ng mga ganitong mga uri ng mga susi upang mas magamit nyo sa pangkalahatan. At nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa atin. Meron na po tayong 5,700 plus subscribers. So hindi po mangyayari ang bagay na ito kung wala po kayo at isang pasasalamat po yan mula sa akin, mula sa kaibuturan ng aking puso. At sa mga nais po pong magpa-member, magpa-join, meron pong join button sa channel na ito. Huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung like at saka yung subscribe at saka yung join button. At gayon din po na mas maintindihan nyo pang iba, mas matutukan kayo. At lahat po ay magkakaroon ng libro sa mga members na makatapos ng 6 batch. Ituring nyo lang po na ang channel na ito ay isang uri ng pag-aaral na kung sakaling matapos kayo ay meron kayong matatanggap na buhat sa pag-aaral natin itong mga bagay na nakatatak ang inyong pangalan. At salamat sa mga sumusuporta, sa lahat ng mga silent listeners, sa lahat ng mga solid subscribers, sa lahat ng mga silent viewers dyan, sa lahat ng mga solid talaga from day one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi mangyayari ito kung wala kayo. At sana po ay pagpalain kayo, patnubayan kayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Lalong-lalo na rin sa mga gumaganap sa mga gumaganap dyan, mga nanggagamot. Shoutout po sa inyong lahat. At ipagpatuloy nyo lang po ang inyong mission. At lahat naman po tayo ay mayroong tinatawag nilang misyon sa buhay. Meron tayong halaga sa mundong ito. At tanungin nyo rin ang inyong mga sarili sa mga hindi pa natatagpo, susumpukan ang kanilang kahulugan sa kanilang buhay. Sino po ba kayo? Ano po ba kayo sa mundong ito? Bakit po kayo sinilang sa mundo? Yan ang mga katanungan na papasok sa inyo. Tayo po ba ay simpleng tao lang ba? Tayo po ba ay merong pinakamalaging misyon na dapat gampanan? Sana po ay pumasok sa isip nyo, sa puso't isip nyo mga bagay na aking tinuran sa ngayon at bukod pa doon ay maging makabuluhan ang inyong buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat at hanggang sa muli po. Maraming salamat po.